I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ay nako mga bes, sabi ko sa inyo nanginginig na ang mga DDS, lalo ni sa Sara Duterte. Bakit? Hindi niya po tanggap yung 24 kilong bigas na ipapatupad ng Marcos administration sa Visayas region, kasi uunahin po yun no, hindi niya tanggap talaga. Aba, nag-react kaagad, nagpa-press con kaagad sa social media. Ay di ba? Yung sabi ko nga, ang lahat ng mga tumutulig sa Pangulo, talaga namang sampal sa kanila yan. O, di ba? Ina-underestimate nila ang Pangulo. Alam nyo ito si Sara kung makapagpuna mga kababayan. Akala mo ang laki ng nagawa niya sa Pilipinas. Di ba? Kung ako sa kanya, mas maganda, ibalik niya po yung 600 plus na nawala na pundo na nung siya ay naging DepEd at kasalukuyang BP. Di ba? Kasi pag hindi mo na ipaliwanag yung ganong kalaking pera, it's look like, it's a sign of corruption. Ganon ang dating sa akin You know, yung 125 million, 11 days lang, napakahalaga yun. Even though ang tax ay batas, siyempre wala tayong karapatan manumbat. Pero ang sa akin lamang, pera po ng bayan, no? Pera ng bayan po 'yan. Kailangan gastusin niya ng tama. Ngayon, pupuna-puna po siya sa 24 kilong bigas. Si Pangulong Marcos, at least tinupad niya. Pangarap lang po 'yan, hindi pangako. Pero tinupad niya. Gumawa siya ng paraan, hindi natin alam ang klaseng diskarte na ginawa ng Pangulo. Tingnan niyo, nangyari. Yung mga tumutulig sa kanya, binubuli siya na hindi daw kaya, nangangarap daw siya ng gising. Wow! Alalahanin niyo, Presidente ng Pilipinas, ang experience yan, no, ni Pangulong Marcos Jr. sa pamumuno, pagdating din sa politika, hindi niyo kayang pantayan ang kanyang ginagawa. Si Sara Duterte, tatanungin ko kayo, ano po ang nagawa niya bilang Vice Presidente? Hindi porke Vice Presidente, hindi nagtatrabaho, no. Kailangan mo ipakita sa mamayang Pilipino na mayroon kang achievement bilang isang mataas na opisyal din sa bansang ito. Pero yung puna ka ng puna na wala ka namang ginagawa, puro ka kuda ng kuda, puro silpi, puro travel. Saan kayo makakita mga kababayan? Nag-travel lang siya sa hike. Pag uwi, tumaas ang rating. What the heck? Ano po ang nagawa nito? Ultimo nga yung mga yung mga followers niya sa Qatar, hindi niya nga inaasikaso, hindi niya binibigyan ng atensyon, hindi niya binigyan ng tulong Sinong tumulong? Ang gobyerno. Ano sabi niya? Fake news daw yun. Hindi kayo naloka. Ayan Sabi niya daw, nambudol naman daw si Pangulong Marcos Jr. doon sa 20 per kilo ang bigas. BP Sara on 20 rice roll out in Visayas, budol na naman. Wow! Sino ba totoong nagbudol? Di ba siya, budol siya? Yung confidential fund nga niya, hindi niya kaya maipaliwanag kasi kung hindi mo kaya ipaliwanag yun, sign of corruption yun. Diba mga kababayan? Ano bang nagawa nito? Wala naman siya nagawa, pero ang lakas loob niya manira. Diba? Parang ang kapal ng mukha ang dating. Diba? Mga kababayan, pakinggan niyo yung sinabi niya dito, mga beso. Ito. Nabigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. So yun mga kababayan, narinig yun, sinabi ni Sara Duterte, nasabi niya, nabudol na naman. Alam niyo, yung mga salitang ganyan, yun yung mga words na talagang sign of inggitera. Di ba? Kasi ikaw, wala ka nang nagawa sa bayan puro kalakwat puro paninira, kuda ka ng kuda. Yun di ba? Yan si Sara Duterte. Kung makapagsalita, akala mo ang daming nagawa. Pero wala Kuda ng kuda, sa madla, walang nagawa. Yung pera ng taong bayan, hindi mo alam kung saan niya dinala. Hindi niya kayang maipaliwanag mga kababayan. Sign of corruption kasi yun
Kaya nga na-impeach siya sa House eh, 'di ba? Nagmamalinis, nagmamagaling. Actually, nagmamalinis ito, nagmamagaling. Wala naman siya nagawa at wala naman siya ikagaling. Ito kasi lack of experience. Wala siyang guys, no? Yung knowledge sa pagdating sa pamumuno. Ang lakas loob niya magsalita, no? Ang dami niyang issue sa buhay. Puro na lang sa paninira sa Pangulo. Kaysa bakit sa Visayas daw, no? Dahil daw walang boto daw ang mga senatorial, mga alyansa sa Visayas. Nako po. Lalahanin niyo mga kababayan, 9 na sa listahan ng survey guys, pasok ang alyansa, senatorial candidates, no? So sa Bisaya, feeling ni Sara, lahat Duterte ang taga-Bisaya. Diyan ka magkamali. Kasi kilala na yung pag-uugali nyo eh. Mga Duterte family. Kilala na eh. Alam na yung mga baho nyo kasi. See? Siyempre, mga Bisaya, alam na nila kung anong totoo. Shout out sa mga Bisaya, no? For sure, yung mga Bisayang mga DDS, makikinabang yan sa 24 kilong bigas. Ay, laki ng pakinabang nila yan. Pero ang galing nila manira, So, dahil dito mga bes, nambudol, never nambudol si Pangulong Marcos Jr. Ang sabihin niya lang kasi, hindi niya tanggap, nasasaktan siya, 'di ba? Nang akala niya, nagbibiro si PBBM sa pangarap niyang 24 kilong bigas. Hindi, ngayon tinupad niya. Kay Digo nga yung kay Digo nga pangako niya 7 kilo natupad ba? Hindi, napako yun mga kababayan. 'Di ba? Nasasaktan si Sara Duterte sa 24 kilo ang bigas na ipapatupad sa Visayas. 'Di ba? Hindi niya naintindihan yung sinabi ng Pangulo, sa Visayas muna ipapatupad. Susunod ang Mindanao or ang NCR. Hindi niya naintindihan yun Bakit ba nagpipreskon siya kaagad? Bakit parang masakit sa dibdib niya na hindi niya kayang tanggapin? 'Di ba? Sabi ko sa inyo, guys, hindi nila kayang tanggapin. Nasasaktan sila sa 20 kilong bigas na ipapatupad ni PBBM. Hindi nila kayang tanggapin 'yon. Yung 20 pesos per kilo ng bigas. Hindi nila kayang tanggapin. Masakit sa dibdib talaga 'yan. Kasi sampal sa kanila 'yan. Sampal talaga sa kanila. Minamaliit nila si PBBM. Ang akala nila mas magaling sila kaysa sa kanya. Nako, kung ikumpara mo naman si Sara kay PBBM, guys, nako, walang-wala si Sara. Wala sa kalahating experience ni BBM sa pamumuno. Pagdating sa politika, nako, mas very experienced si PBBM. Sa totoo lang, ito walang naman nagawa ito Anong achievement ito? Wala. Palpak ang pamumuno niya bilang DepEd secretary before. Buti nga nag-resign kung wala, kulilat ang mga school sa balat ng kapuluan ng Pilipinas. Tingnan nyo, kuda-kuda kaagad. Nag-react sila kaagad mga kababayan. Nasasaktan sila sa 24 kilo ang bigas. Nagulantang kaagad si Sara nagpa-preskon siya kaagad mga bes So, ayun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo kay Sara Duterte? Bodol daw yung 20. Kakahiya ka, Inday. Hindi mo lang kasi tanggap talaga na dahil wala kang kakwenta-kwentang politisyan. Totoo yun. Puro ka paninira, wala ka na nagaro. Puro paninira, wala ka naman alam. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Once na tinutulig sa inyo ang Pangulo, siyempre hindi pwede po ako hindi magsalita. Siyempre pagtatanggol ko, Pangulo ko yan binoto ko yan at nakita ko yung mga magagandang gawa niya. Nakikinabang ang lahat, anumang klaseng kulay ka. Lahat yan makikinabang, magbi-benefit. So yun mga kababayan, nyo guys yung nagko-comment laban kay Sara Duterte doon sa sinabi niya budol daw yung 20 per kilo ng bigas. Ayun, 3 to 6 months wala nang traffic sa EDSA. Jet ski sa WPS 7 kilo na bigas. Yung tatay mo ang nambubudol. Agay. Ikaw ang budol, kapal naman ito. Kung yung parang perang nilustay mo, ginamit mo sa tama, siguro bida ka agay. Ito, nagkwento na naman siya sa presko niya. Mga kwento niyang pabalik-balik na lang, kwento walang resibo at laway niya lang ang puhunan sa kwento niya. Bibinta naman ito sa mga die-hard fanatics niya.
Eh, alam nyo, mga DDS, naglilipana sa social media yan. Ha? Ayan na yung mga, garapata sa social media, mga DDS. Totoo yun. Ayan. Sabi dito, anong paki mo sa motibo nila? Kanya-kanyang diskarte, inday lustay. Gumawa ka ng sarili mong diskarte yun, ikakabuti ng taong bayan. Hindi yung puro negative thinking ka, basta inggit, pikit, tagay. Oh, sabi po dito guys ha. Ano yan? Puro kadaldal at puna. Gumawa ka din at gawin mo, trabaho mo. O riyan ang trabaho mo, ang punain ang ginagawa ng administrasyon, pinakatamad kang busy. Agay, paktay kayo day. Agay. Ayan pa oh. Tama ka na Sara. Kakasawa ka na, ayusin mo na lang trabaho mo para maramdaman naman ang pagiging BP mo. Hindi yung puro ka panggugulo sa bansa. Ayun, totoo naman. Mga Duterte supporters at yan, mag-amang Duterte ang nanggugulo. 'Di ba? Obvious naman 'yan. Bumaba ang bigas, budol daw. Wala talagang paglagyan. Pag may magandang ginawa, budol. Pag walang ginawa, galit na galit. Saan ba talaga ating? Agay. No, kasi hindi niya nga tanggap. Hindi niya tanggap. Tumulong po kayo. Wag puro batiko. Sabi niya, ikaw ang nambubudol. Imbis na tumulong ka at gawin trabaho mo bilang BP, piyo na piyato sa gay. Ayan pa oh, ikaw ang budol, may regres piatos. At tupagin mo mga kaso mo, Sara. Puro ka paninira at dada. Ikaw ang dami mong ebidensya against you, di mo hinaharap. Tama. Puro ka bintang, wala ka naman nagawa sa bansa. Agay, paktay. Ikaw, BP, ano motibo mo? Ba't wala kang ginagawa kundi magsira? Tama. You see guys? Pag naglabas yung mga pro-government, patay kayo. Huwag bintahan ng, huwag bintahan ng ang kontra at TDS. Let them produce their own 24 kilo ng bigas. Tingnan. Diba? Ganun yun. Tingnan natin. Walang contentment. Parang di nga Pilipino. Solution is the mindset of government. The vulture's mindset is wait and see. Attitude then criticize. Yung parang mga vulture doon sa South Africa, naghihintay lang pag mayroong mayroong huli ang cheetah, saka sila igagrab nila yung pagkain ng mga cheetah. Yung mga nahuli ba, parang ganoon ang dating. MJ, Sara Duterte, ikaw ang mabubudol, magtrabaho ka kaya. Ikaw ang totoong nambudol. Tigilan mo ng kahibangan mo, hindi ka na nga tumulong para sa bansa, nanggugulo ka pa. Sayang talagang pinapasahod sa iyo, wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Sara Duterte, wala kang kwenta. Ma'am, tulong ka na lang. Hindi naman makikinabang si PBM sa 20 kilo ng bigas Ang makikinabang yan ay ang taong bayan. Tama, pinapatupad lang ng Pangulo. Ginagawa ng Pangulo para yan sa taong bayan. Sa totoo lang. Hindi po yan para sa kanya. No. Si PBBM kayan bumili ng bigas na kahit mahal. Yan ginawa ng Pangulo para sa taong bayan. Bilang isang Pangulo, tinupad niya kung ano yung pangarap niya. Hindi man pangako yan, pero pangarap niya, tinupad niya. Diba? You see guys, ganun. Ang pangit talaga ng role ng kontrabida. Dati ba'y nalalaman pa silang unity team, ngayon sila na ang nagsisiraan at nag-aaway. Bakit ba? Pa ba natin pinakikingan at paniwalan ito? May nagawa ba na ba para sa bayan? Nagtatrabaho pa ba ito? Alam yung kaisa-isang assignment na ibinigay ng Pangulo sa kanya? Ang pamumunuan ng DepEd, di naman niya napupunuan ng maayos. Bagos may mga pundong na gamit, hindi na ipaliwanag ng maayos, at nung naipit na ay nag-resign sa pwesto. Tama. 'Di ba? Sign of guilty 'yun So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? So, see you guys on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.